Althea's POV. Anong kaso mo? Tanong ng isa sa mga kapwa detainees ni Althea. Kumakain ito ng chicharon na galing sa bisita nito noong nagdaang araw. Pangatlong araw na ni Althea sa selda at kahit papaano ay naging komportable na rin ang loob niya ron. Nakabundol ka ng pusa sa National Highway? Uwi ka ng chismosa na nakadukwang mula sa itaas na kama. Ay alam ko! Bumungis-ngis ang isa pang babae. Nagnakaw ka ng pagkain sa kapitbahay nyo. Matinis itong pahayag. Ay nakaka-hurt ka manang. Uwi ka ng matabang kumakain ng chicharon. Well, ngumiti lang siya ng pilit. Hindi kasi niya gets ang sinasabi ng mga ito dahil puro mga walang katotohanan naman. Noon lang siya nakipag-usap sa mga to mula na maipasok siya ron. Hindi dahil sa nag-iinarte siya o takot sa mga inmates. Noong araw na yun lang talaga siya nagkaroon ng mood para makipaghalubilo sa mga ito. Yun nga lang, napagtanto niyang mahirap pala. Naisip niya kaya siguro wala siyang kaibigan dahil hindi siya marunong sumakay sa mga pangkalog na usapan. Kay Lucas lang talaga siya nakakapag-adjust. Althea Ramirez, may gustong kumausap sa'yo. Tumingin siya sa labas kung saan nakatayo ang babaeng jail guard. Kasalukuyan siyang nakaupo sa ibabang katre ng double deck na kama at kaharap ang kasama niyang mga babaeng detainees. Mabilis siyang tumayo na mabuksan na ng jail guard ang rehas na pintuan. Inilak nitong muli iyon na makalabas siya. Sumunod siya sa paglakad hanggang sa makarating sila sa visitors area. Akala niya si Lucas yon o ang kanyang lawyer kaya na-excite siya ng kaunti. Ngunit nawala ang kanyang galak nang tuluyan na niyang malaman kung sino iyong dumalaw. Naging malamig ang kanyang facial expression nang magkaharap na sila ni Henry. Umupo siya sa harap nito. Bakanting mesa ang pagitan nila. Ibinulsa niya ang kanan niyang kamay sa kulay orange niyang pantalon at inihanda ang kanyang pandepensa. Tuwid na tuwid ang kanyang likod. Ang mga mata niya ay walang anumang emosyon at nakataas ang kanyang muka. Di nagtagal ay ipinatong na rin niya ang kanyang mga kamay sa table. I thought you're still recovering. What made you come here? Tanong niya sa lalaki. Walang pagkabigla o pagtataka sa kanyang tono. Wala ring pag-aalala at mas lalong walang pait o galit. Ang meron lang niyon ay ang nagigyelong lamig. Huminga ng malalim ang kaharap niya at matuwid ding umupo. Gusto ko makipag-areglo. Straightforward nitong sagot. Areglo? Pumilig ng bahagya ang kanyang ulo at ngumisi din siya ng bahagya. Ako dapat ang nagsasabi niyan, di ba? Ako ang akusado. Unless you're acknowledging that what happened isn't my fault at all. Wika niya. Kilala niya ito. Batid niya ang kahapon habang kini-question ito sa trial. Umarte lamang itong masama pa rin ang pakiramdam. She didn't get it. Why he had to act like that? Hindi na nga siguro niya dapat itong pagkatiwalaan pa. Althea, I'm sorry. You're sorry? For what? Siya na itong napabugan ng hangin. Alam mo, di ba? Malinaw talaga sa isip mo pero hindi mo sinabi ang totoo. You acted like you can't remember clearly para pagtakpan si Claire. Althea, I'm here to give you a choice. Sabi nito sa marahang pamamaraan na para bang nakikipag-usap ito sa isang bata. Automatikong naningkit ang mga mata ni Althea. Sa final trial, uupo ulit ako sa harap ng courtroom at sasabihin ko ng totoo. That it's not you who pushed me, but Claire. And what happened after that was totally an accident. Makakalabas ka na rito bukas na bukas din. Makakasama mo ng anak mo. Anong kondisyon mo? Mabilis niyang tanong. Base sa una niyang narinig na pahayag nito, alam na agad niyang meron at meron iyong kapalit. He just said that he was there to give her a choice. Sandaling hindi umimik si Henry. Sandali itong tumitig sa kanya upang siguro ay mag-isip ng mabuti. Tsaka niya nakita ang kaseryosohan sa mukha nito. Makipagbalikan ka sa akin, Althea. Pasimple niyang kinagat ang labi niya nang marinig iyon upang magpigil ng galit. Mabilis na uminit ang kanyang ulo, subalit pinigilan niya. Kung yun lang din naman ang kanilang pag-uusapan, mas gugustuhin niyang wag na yung humaba pa. That's not something to be arguing about. Alam kong wala ka naman talagang nararamdaman sa lalaking yun. Ginagamit mo lang siya bilang panakitbutas, Althea. Alam kong ako pa rin. Nang subukan itong hawakan ang kanyang kamay, mabilis siyang tumayo at ibinagsak niya ang mga palad niya sa ibabaw ng mesa. Tumitig siya ng taimtim sa lalaki upang makita nito na seryoso din siya.
Wala sa bokabularyo ko ang salitang panakip butas. Hindi ko rin kailangan magbaba ng pride para manalo. Nagpakita siya ng madilim na muka. Hindi kita kailangan, Henry. Tinalikuran niya ang lalaki at bumalik siya sa selda ng nakataas ang noo. Pagdating ng hapon, tinawag ulit siya ng jail guard dahil may bisita siyang muli. Malaki ang ngiti niya nang sa wakas ay makikita na niya ang pamilyar na likod ng isang lalaking nakaupo kaharap sina Andres at Attorney Ebora. Nginitian niya ng ubod tamis si Lucas nang tuluyan na siya nitong lingunin. Umupo siya sa tabi ng lalaki. Kaninang umaga ko pa kayo hinihintay. Sabi niya sa tatlo. Isa-isa niyang tiningnan ng mga ito na meron pa ring ngiti sa labi. May mga inayos pa kami, madam. Formal na sagot ni Andres. Nag-usap na po kami ni Attorney Marquez. Sabi naman ni Attorney Ebora. Lumipat ang tingin niya kay Lucas. Medyo nagtaka siya na mapansing nakatitig lang ito sa kanya. Ngunit ngumiti na lang din siya ulit. Mukha naman itong naalimpungatan. Okay ka lang ba? Siya dapat ang magtatanong niyon kay Lucas, subalit naunahan siya ng huli. Tumango siya at bahagyang ngumiti. I have never been this fine in my whole life. Sagot niya na walang kahalong pagkukunwari. She was genuinely smiling. Gusto niyang ipakita na masaya talaga siya, na hindi lang niya ginagawa iyon upang pagaanin ang loob ng mga kausap niya. Ba't ka masaya? May nangyari ba? Tanong ni Lucas. Halatang nagtataka ang itsura nito. She chuckled. Naisip niyang siguro kaya ito nagtataka ay dahil paminsan-minsan lang siya nitong nakikitang ngumiti o tumawa. Umiling siya tsaka ito tinitigan. Kailangan ko ba ng rason para maging masaya? She said, then she looked at the two other guys. Nakakalungkot isipin na ibang tao pang tumutulong sa akin. Sa halip na ang mga kamag-anak ko. But I'm glad that you're all here for me. Kaya ako masaya kasi andito kayo. Bumalik ang tingin niya sa katabing lalaki. Nahuli na naman niya itong nakatitig ng mabuting-mabuti sa kanya. She's truly happy because of Lucas. Hindi niya ito kaano-ano. Kung tutuusin, binili lang niya ito para maging katuwang sa buhay. Ngunit hindi niya lubos akalaing malaki ang maitutulong nito sa kanya. Hindi niya akalaing buong puso itong tutulong sa kanya at hindi napipilitan. At lalong hindi naghahangad ng anumang gantimpala. Ramdam niya ang sinseridad ng pagbibigay nito ng tulong. Nakangiti pa rin siya. Masyadong malalim ang kanyang iniisip kaya hindi niya namamalayang palapit ng palapit ang mukha ng binata sa kanya. Nakakakita siya ng kilig sa paligid ng mukha nito. Pero hindi niya yun alintana. She likes to watch those sparks flying through the space between them. Tumitibok ng malakas ang puso niya. Ngunit hindi rin niya iyon pinapansin. May narinig siyang tumikim. Naglaho yung sparks at tumigil din ang mukha ni Lucas sa paglapit sa kanya. Nahimasmasan siya. Sa wakas, napansin na rin niya kung gaano kalapit ang mukha nito. What are you doing? She casually asked in a soft tone. Kunwari walang kilig. Kunwari walang nagwala sa kanyang tiyan. Kunwari, chill lang siya. Ano kasi? Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ilang saglit itong napatunganga bago nagsabi ng hindi kapani-paniwalang dahilan. Tinitingnan ko lang yung nunal mo. Pasimple nitong itinuro ang nunal sa tabi ng labi niya. Mas maganda pala pag nakita ng malapitan. Maganda. Tumangutango ito habang lumalayo ang ulo nito sa kanya. Umupo ito ng matuwid at tumikhim rin ang gaya ng ginawa ng isa kina Andres at Attorney Ebora. Napansin din niya ang nakakatuwang pagsulyap nito sa kanya, tsaka ito biglang umiwas ng tingin. Lihim siyang napangiti. Final day of court trial. Sa araw na yon, malalaman kung guilty o not guilty ang hatol ng korte kay Althea. May nararamdaman siyang kaba, ngunit kaunti lamang iyon. May nararamdaman siyang takot, ngunit para iyon sa magiging reaksyon ng kabilang panig pagkatapos ng trial. Mas nangingibabaw pa rin ang pag-asa niyang maipapanalo ng kampo nila ang kaso. Mananaig ang hustisya. Nasa harap siya at kasalukuyang kini-question ni Attorney Marquez. I was given the chance to talk to Henry Vergara yesterday. Binisita niya ako sa presinto. Pagsisimula niya nang sabihin ng lawyer na maaari siyang maglahad ng mga karagdagang impormasyon. She won't overlook the opportunity. Malaking tulong sa paglaya niya ang ginawa ng ex-boyfriend nung araw bago ang araw na yon. Malas lang nito. Sabi niya, nandun siya upang bigyan ako ng choice. Anong klase ng choice ang sinabi niya? Tanong ni Attorney Marquez.
Nasasabihin na niyang totoo na hindi ako ang may kasalanan sa nangyari, kundi si Claire. Ang sabi ni Henry ngayong araw, makakauwi na ako at makakasama ko ang baby ko. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Muling tanong ng lawyer. Huminga si Althea at panandaliang sumulyap kay Henry na kasalukuyang nakatingin sa kanya ng masama noong mga oras na yon. She ignored it and answered the lawyer's question formally. Makipagbalikan ako sa kanya. Pagkasabi niya noon, may biglang tumayo roon sa mga upuan sa baba at sumigaw. You are a really certified liar, Althea! Bawiin mo yung sinabi mo! Hysterical na reaksyon ni Claire. Althea didn't give a thing. Ni hindi siya tumingin roon sa babae. Tuwid na tuwid ang pagkakaupo niya at tanging balikat niya lang ang gumagalaw. Wala siyang pakialam kung magwala pa ang kanyang stepsister. Ang mahalaga sa kanilang dalawa, siya yung nagsasabi ng totoo. Nang maawat si Claire ng mami at daddy nito, si Henry naman ang nilapitan at tinanong ng lawyer. Totoo ba ang pahayag ng akusado, Mr. Vergara? Nanatili siyang kalmado, kahit na sigurado siyang hindi aamin ng lalaki. Nung mga oras na yon, nagsisisi na siya kung bakit pa niya ito minahal. Nagsisisi na siya dahil hinayaan niya itong makapasok sa buhay niya at pinanatili ito roon na mahabang panahon. Hindi yun totoo. Gaya ng kanyang inaasahan, mariing itinanggi ng lalaki na totoo ang kanyang ipinahayag. Hindi siya kumibo, subalit nakakuyom ang kanyang mga kamay. Bakit hindi niya nakikilala ang totoong kulay nito ng mas maaga? Hindi sana sila humantong sa ganoong sitwasyon. Binalikan siya ng lawyer at muling kinausap. Althea Ramirez, hindi papakinggan ng korte ang isang istorya na walang patotoo. Anong katibayan mo kagaya na nga ng sinabi mo ang napag-usapan ninyo ni Mr. Vergara? Tinitigan niya ito ng mabuti. Malapit na siyang maubusan ng pasensya at inip na rin ang mga paa niyang umuwi upang makasama na ang kanyang anak. Hindi na siya papayag na humaba pa ang hearing ng kasong ito. Tumingin siya kay Lucas. Tinanguan siya nito. Pagkatapos ay lumipat ang tingin niya sa katabi niyang si Attorney Ebora. She gave him the signal na nakuha naman ito agad-agad. Tumayo ito at naglakad palapit sa prosecutor's desk. Iniabot nito ang isang ballpen doon. Ngunit hindi lamang iyon isang pangkaraniwang panulat lamang. Althea owns that pen. Ibinigay iyon sa kanya ni Lucas noong pangalawang araw niya sa presinto. It's not just an ordinary writing ballpen. It's an audio recorder pen. Na-record ng ballpen na iyon ang pag-uusap ni Henry at Althea sa visitors area ng municipal jail. Sabi ni Attorney Ebora, Your Honor, maaari na ba nating pakinggan? Sige, sagot ng judge. Nang magsimula iyong mag-play, napatingin si Althea kay Henry at nakita niyang natigilan ito. Nagngingit-ngit sa galit ang mukha nito. Napangisi siya sa isip. Nang magsawa siya sa pagtitig kay Henry, ay lumipat naman ang tingin niya kay Claire na may pareho ring facial expression. The only difference is, she looked like she's about to cry while listening to Henry's praises through the audio speakers. Anyway, deserve nito iyon. Deserve nitong maramdaman ang sakit na naramdaman ni Althea nung agawan nito si Henry sa kanya. Claire deserves more than that. Muling may iniabot si Attorney Ebora sa prosecutor. Isa naman iyong maliit na flash drive. Hindi totoong hindi gumagana ang mga CCTV sa fire exit area ng Jade Garden. Nailalaman ng flash drive na yun ang footage na kuha mismo ng CCTV sa lugar kung saan aksidenteng nahulag si Mr. Henry. Your Honor, maaari na ba nating i-play? Tumango ang judge. Maya-maya ay ibinaba ang widescreen at pinatay ang mga ilaw sa harap ng courtroom. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw sa screen ang dalawang babaeng malinaw na nakikita ang mga muka ni Althea at Claire. Sa video, makikitang paalis na si Althea nang hatakin ni Claire ang buhok niya. Lumaban siya at hinila rin ang buhok nito. Kasalukuyan sila nagsasabunutan nang dumating si Henry. Sinubukan itong awatin ng dalawa, tsaka itinigil ang video sa kung saan nakaunat ang kamay ni Claire at nakadikit iyon sa balikat ni Henry. Ipinlay nilang muli iyon at nasaksihan ng lahat kung paano nahulog ang Henry. Malinaw sa footage na kamay ni Miss Claire Ramirez at hindi kay Althea ang nagtulak kay Henry dahilan upang ito'y aksidenteng mahulog sa hagdan. Your Honor. Tiningnan muna ng lawyer si Althea bago ito nagpatuloy. Perjury or lying under oath ang magiging kaso ni Mr. Henry dahil sa kabila ng pangako niyang magsasabi siya ng katotohanan sa korting to, nagsinungaling pa siya. Perjury or lying under oath at manipulating of evidence ang dapat na isang palaban kay Claire Ramirez
Hindi na kailangan pa ng mahabang paliwanag. Malinaw na nagkasala siya. Ibinasura ng korte ang kaso laban kay Althea at binuksan ang mga kaso laban kina Claire at Henry. Tuwang-tuwa si Lucas dahil naiuwi na rin niya ang dalaga. Subalit naglaho ang ngiti niya nang mapansin niyang masama ang mukha ni Althea pagkapasok nila sa apartment. She remained standing just after the door, observing every corner of the house. Pinagdikit ni Lucas ang kanyang mga labi. Hindi niya malaman ang kanyang sasabihin kaya nagkamot na lang siya ng ulo. Sorry kasi magpapaliwanag na sana dapat siya, subalit siningitan siya nito kaagad. Kasi hindi ka marunong maglinis, hindi ka marunong mag-ayos. Napabuntong hininga ang dalaga. Siya naman ay nahihiyang ngumiti na lang. Nagmadali siyang lumabas ng umagang iyon dahil sa trial, kaya hindi na siya nakapaglinis. Nagkalat ang mga damit niya sa sofa, ang baby bottles, mga pinagbalutan ng chips, beer cans, baso at saucer sa center table. Halata ring hindi nawalisan ng sahig ng mga ilang araw dahil kita ang mga dumi roon at maski marka ng mga paa at sapatos. Alinganin siyang ngumiti at bahagyang yumuko. Sorry Althea. Sa pangalawang pagkakataon, pinutol nito ang linya niya. Parang ayaw yata siya nitong pagsalitain. Kunin mo muna si Darius kay Nelia. Ako na bahala sa mga kalat mo. She emphasized her last few words. Lalong nahiya si Lucas. Tumungo siya at tumalikod na upang makalabas ng muli. Sorry talaga. Mahina niyang sambit bago siya nagsimulang humakbang. Gusto niyang saktan ang sarili. Nakakahiya siya. Si Althea pa ang maglilinis sa mga iniwan niyang kalat. Alam niyang hindi lang sa sala nagtatapos sa mga yon. Nakatambak pa ang mga hugasin sa lababo. Inubos niya ang laman ng ref. Mas madumi na naman sa kwarto dahil hindi pa niya naitatapon ang mga nagamit na diapers ng baby. Kainis? Tuluyan na siyang nakalagpas sa pintuan nang tawagin siya muli ni Althea. Mabilis pa sa 4:00 niya itong nilingon. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang ginagawa ni Althea. May iwinagayway itong kapiraso ng kanyang damit na malamang ay pinulot nito sa ibabaw ng sofa. Ang kasuotang iyon ay